sa mga kapatiran natin na nagsubaybay sa ating live ngayon, sa ating workshop, every Sabat. Ating programa, ating topic na pag-uusapan sa Sabat na ito, ang bagong kasabutan sa may Tagalog na. Sa iba kong Tagalog na, may son. Ang bagong kasabutan o bagong pakikisabot kung sa may Tagalog na. Ha? Ang bagong kasunduan, bagong pakikipagtipan. Sakto ba daw, Daniel? Ha? Ang bagong pakikipagtipan. Kung ating mapapansin mga kapatid, dahil po sa salitang New Covenant, ito po ay naging dahilan ng maraming Protestant Christian na ayaw nila na sundin ang kautusan. Dahil sabi nila, wala na daw yung dating pakikipagtipan. Ito daw ay binago ni Misaya. Yun sa kapagbago. Daghan kayo nag-ingon nga wala na ning pakigsabot, daang pakigsabot kay tinaw kuno kayong mabasa nga ang tanang mga daan mulabay o madunot, ana si bruhanon o kalimtan na kuno dayon. Isabot nila sa kadaghanan, ito'y kanilang inunawa, lalong-lalo na sa mga kababayang Kristiyano, na ang lahat ng kautusan ay kasama itong nawawala. Ngunit sa umagang ito, atin pong titingnan at atin pong hihimay-himayin ang bagong pakikipagtipan. Kung bakit ito sinasabing bago at bakit ang mga tao na nag-iisip ba na wala na ang kautusan? Dahil po sa salitang New Covenant, nag-iisip po ang mga tao na wala na yung dati daw kasi ano yun, marahas. Dahil sa dati po, mga napakikipagtipan ay pag ikaw ay nagkasala, papatawan ka talaga ng kamatayan. Kaya ngayon daw, nasa pag-ibig na tayo. Kaya, yung pag-ibig na alam nila, wala na yung kautusan. Pag-ibig naman. Yun ang alam ng karamihan, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Kristiyano. Yun ang kadalasang alam na pag-ibig na tayo ngayon, wala na yung kautusan. At titingnan ngayon, yung pag-ibig na yun, matatalakay natin kung ano ba ang pag-ibig na sinasabi ng Misaya. Kung yun bang pag-ibig na yun ay sumisipa sa kautusan o pag-ibig para sundin ang kautusan. Ngayon, anak siguro. Daghan na tagpitan na dara sa atong live, asa man tong operator, bro. Ato lang sugdan. Introduction pa man to. Marami na, Brad. Pare siguro ka dire, bro Alban. Kaya bro, ikaw may international yun. Sig mangita mong dong Rex mo yung soon, to sa ilaha kay na siya ano? Anim pa lang. Okasyon. Ipangandaman mga adlaw. Mga dito sila nagsabat. Mga akong partner ron. Anay ka ng gwapong tao. Gwapo si Rex. Pero mas gwapo pa na. Gwapong tao. Okay. Sugda na to, Maigson.
ang atong topiko na pagahisgutan ang bag-ong kasabutan, ang bag-ong nga kasabutan. Ato ning mabasa kining bag-ong pakigsabot dinhi sa panagna ni Jeremias or sa sulat ni propeta Jeremias nga nag-ingon itong basahon bro, Jeremiah 31 verse 23 to 34. Jeremiah chapter 31 verse 23 to 24. 34. 24. 34. Ito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Elohim ng Israel. Muling sasabihin ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa kaniyang mga lungsod. Kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan, pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal ng Jerusalem na kaniyang tinatahanan. Ang mga nagsasaka at mga pastol ay muling magkakasamang maninirahan sa Juda. Bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. At masasabi ng sinumang tao, ako'y natulog at nagising na maginhawa. Sabi ni Yahweh, darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda. Kung paano ako naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain at saktan at lipulin, buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagdating ng panahong iyon, hindi na nila sasabihin, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Sa halip, kung sino ang kumain ng maasim na ubas ang siyang mangingilo. Mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kalooban ang kanilang kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Elohim at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Amen. Okay, mga igsoon, ako ang may kusugayo katong iyahang may hinay. Huwag problema sa ako ang ayahan. Hinay niya, magsagitsit pa yun. Okay, okay rin ako ang kaning iyahon niya. Nagsulti niya, hinay niya, magsagitsit pa gayon. Nagsigig panitsit ng uragangis. Sige, siyagit. Sige, napiit ko, Andra. Nanap. Siyagit man. Okay, sa binabasa kanina na mga verses, na agyod. Ano ko ron? Okay. Sa mga nababasang verses kanina, mga kapatid, ay tungkol po sa Israel. Nang sabi ng Elohim, gagawa siya ng bagong pakikipagtipan. At ang sabi niya, hindi kagaya ng dati. Okay. Sino bang makapag-summarize? Ano ba ang pakikipagtipan ng Elohim, ng Elohim dati? Paano ba ito isinagawa ng Elohim? Sabi niya dito, gagawa siya ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda.
So may ano dira, kahatag og overview sa pakigsabot kani adto. Unsam day tong pakigsabota mga igsuon nga iya mang usbon. Naunsa day ito? Asa mo to? Asa Charles? Sa may kalahian day Dong Charles sa unsa may imong nakita nga pakigsabot sa Elohim nga gibuhat sa Elohim nga pakigsabot kaniadto tali sa katigulangan sa Israel. Ako balik kong basa sa Bisaya para imong makuha ang punto. Ingon dire. Sugdon ako sa 29. Inag-abot niadtong panahon na dili na moingon ang katawhan, ang mga ginikanan, mikaon ug aslom nga ubas. Apan mao'y gingiluhan ang ilang mga anak. Hinuon kinsa kadtong makakaog aslom nga ubas mao gayud ang iluhan ug ang matag usa mamatay tungod sa iyang kaugalingong sala. Nag-ingon ang Yahweh Elohim, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan sa katigulangan nila. Sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto, wala nila tumana ang maong kasabutan. Bisan og sama ako sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Yahweh, mo'y nagsulti niini. Inag-abot niadtong panahon na mao kini ang inag-abot niadtong panahon na mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kasing-kasing ug isulat ko sa ilang kaisipan ang kasing-kasing og mga ang hinimo balik kampat naman yung litra niya takabasa ni. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Elohim ug sila akong katawhan. Ako ang Yahweh nagsulti niini. Unsa man gyud ning kuana? Pakigsabuta Dong Charles. Bago ay bago. Sa may makahatag og kuandera. Basig na nag-chat diha sa atong ang atong operator tanaw basig na nitubag sa atong mga kaigsuonan diha sa atong live. Ano po ang pakikipagtipan ng Elohim sa ating mga ninuno? Bakit nasabi niya nagagawa siya ng bagong pakikipagtipan? Himay-himayin natin mga kapatid at sabi niya dito sa verse 29, inig-abot niya itong panahon na dili na muingon ang katawhan, ang mga ginikanan, mikaon ug aslom nga ubas, apan mao'y gingiluhan ang ilang mga anak. Figurative, no? Nga pulong. Sa usa ka sambingay nga mga pulong may suon. Hinoon, kinsa kadtong magkaog aslom nga ubas, mao gayoy ngiluhan. Og ang matag usa mamatay tungod sa iyang kaugalingong sala. Unsa na ining aslom kaha? Simbolo sa sala. Murag ang bot ipasabot sa ako lang analisisyon. Kadtong gingon niya nga diri nga ang ginikanan mikaon og aslom nga ubas ang gingiluhan ang anak. Murag atong giron sabton ang ginikanan imbuhat og sala ang naepektuhan ang mga anak. Pero ningon siya hinuon kadtong maabot ang panahon ang mukaon og aslom mao gingiluhan sa ngipon. Kadtong nabuhat og sala mao'y mamatay. No? Takto ha ang ining aslom nagsimbolo sa buhat sa sala.
nga kung kinsa to nagbuhat, amo gyud silutan. Ngano man day kani adto, kung titingnan natin mga kapatid, bakit ba dati, sa panahon nila Moses, yung gumagawa ng kasalanan, hindi ba napaparusahan ang anak ba? Di ba di naman? Kasi sabi nga, kinukot nga nito ni Normis Suarez, kasalanan ng ama ay hindi ma-i-inherit sa anak. May English lang itong yaha, di ba ko kabaw mo English? Kasalanan daw ng ama, hindi ma-inherit sa anak. Walang pananagutan si Marcos sa kasalanan ni Senior Marcos. Yun ang sabi ni Normis Suarez. Nasa ano yun? Nasa Torah. Pero dito, may sinasabi na hindi na magsasabi ang mga tao na ang ina, ang parents, ang magulang, kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang nangiluhan, kasi sa kay Tagalog anong nangiluhan, nangingilo ay ang anak. Hinoon, kinsakat tong makakaog aslom nga ubas, mao gayoy ngiluhan. O ang matag usa mamatay tungod sa iyang kaugalingong sala. So, ang aslom mao na yung sala, tubalihon. Ang pagkangilo mao ang kamatayon. Mao ang silot sa sala. Unsa man day sala nga kanang abot man itong matagandaghan ba? Matanaw sila ng mga igsoon. Para makaabot ang mensahe ba? Mahitungod sa bagong kasabutan. Na may giingon mga igsoon nga, dunay duha ka, dunay sala na ingon man na, ang sala sa ginikanan dili mapanunod sa anak. Pero na may giingon, mayroon mang sinasabi sa 10 Commandments na hanggang sa ikaapat na henerasyon. Ano bang mga kasalanan? Magbigay ka, Brother Charles, kung isang kasalanan na hindi ma-inherit sa anak at isang kasalanan na ma-inherit sa anak. Unsa mang salaa dong Charles nga imong nasimunhaw na nga dili mapanunod kinay. Ikaw, butang talang. Imong papa. Kau baboy. Nya, sala na dili. Sugot kay silutan. Pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat, dili na siya ma-inherit sa anak. Pero ang ma-inherit, kadtong pag-ila sa laing iluhim. Mao yun ay kalagutan sa atong iluhim. Musimba ka og laing iluhim, suko siya na. Tungluho niya hangtod sa ikaupat nga henerasyon. Mao na nga. May mga tao na magsasabi na hindi pwede na ang kasalanan ng ama ay mapapasa sa anak. Depende po sa kasalanan. Ito ang totoo. Madepende sa kasalanan. Kung ang kasalanan ng iyong magulang ay pagsamba ng Diyos-Diyosan, pagtakwil sa tunay na iluhim, sa ayaw at sa gusto natin, dahil ang iluhim ay tapat sa kanyang sinasabi, talagang mababaon tayo sa curse hanggang 4 na henerasyon. Isang prueba at ebidensya na nangyayari po sa ating kasaysayan sa karamihang alam po natin sa eskwelahan, ang Senior Santo Niño dumating po sa atin dala ni Magellan. 500 years ago. Tama? Dong? Nung ito'y tinanggap ng ating mga ninuno, nanggap dito sa Cebu, si Saya o si Reina Juana, hindi na yan ang tunay niyang pangalan kasi Espanyol na yan. Doon po ang simula ng tunglo ng sumpa na lumalaganap sa buong angkan natin, mga katutubo. Kasi hindi pa tayo Pilipino that time. Kasi hindi pa tayo Pilipino noon.
Tayo tinatawag na katutubo. Lumalaganap. At kung titingnan natin ngayon, ang dami pong mga nag-aaral ng Biblia sa mga nagdaang dekada. Ang dami. Halos lang magkamang-kamang sa pagpaningkamot. Aron tugkaron ang kamatuoran. Pero wala na tugkad. Ano man? Wala pa na puy-puy ang kapungot sa Elohim. Batok sa gibuhat sa atong ginikanan. Wala pa na puy-puy ang kasuko o ang kaligot-got ni Aba sa ginagawang pagtanggap ng ating mga ninuno sa kasuklam-suklam na gawain na kung saan pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Titingnan po natin ngayon bilang patutuo o bilang ebidensya mula kay Magellan hanggang ngayon lumipas po ang 4th generation. Now, yan ang patunay na ang Elohim ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Kung ano ang kanyang na-decree na salita ay talagang magaganap. Dahil po ay ginagawa ng ating mga ninuno na sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan kahit po gustong bumangon at bumalik yung ating mga nagdaang mga magulang. Nag-born again, nag-protestant. Basa Biblia. Basa, binalibalig basa sa Biblia. Kung man nagbasa, balik ko na po basa. Eskwela Bible School. Basa na po. Tuon o maayo. Nag-aaral ng Biblia. Hindi na susumpungan ang dapat ipakaunawa. Bakit? Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Kasi kung sabihin natin mga kapatid, dahil hindi sila tapat noon, kaya hindi nila sumpungan ang tamang ipakangintindi. Wrong. Kasi saksi po ako, witness po eh. Grabe, naghana. Perte mga igsoon, mga maraming mga mananampalataya na buwis buhay na sinunod ang mga tuntunin ng kanilang mga pastor. Sabihin, isang beses kumain sa isang araw. Isang beses kakain sa isang araw. Sabihin, magpasting ka bago ka mag-preach. Hindi ka makapag-preach kung hindi ka mag-fasting. Fasting! Pag nagkasala at nagkaroon ng karamdaman ang member, ika-counsel. Counsel sa mga ngaral. Ano bang kasalanan mo? May 5 na tanong yata. 5, 4. Unang tanong, tapat ka ba sa kabanalan? Oo. Nagpupuri ka ba bago matulog at bago lumakad patungo sa trabaho? Pagkakagising. Pangatlong tanong, dumadalo ka ba sa ating mga gawain? Midweek service, overnight prayer, Sunday service. Opo, dumadalo po ako. Ito, huling tanong. Nagbibigay ka ba ng ikapo? Matagal na kasagot. Yan ang pagkakasala mo, brother. Yan ang counsel ng mga ngaral. Kung ianalisa mo ang doktrina at pamamaraanan ng pastor, yun na ang kalooban ng Ama. Kasi doon ka pala nagkakasala. Dami po ng mga ngaral na ganyan ang sitwasyon at nakakaawa. Pero ako po'y naniniwala dahil po, tapos na po ang sumpa ba? Kung sa kuan pa, minglibkas na ang lockdown. May libkas na ang kapungot sa Elohim. O nga, sa panahong ngayon, ang tao, mayroon na pong nagigising. Sa kakahanap sa katotohanan, mayroon pong nagigising. Pero ito po'y may kaakibat na sitwasyon din na nangyayari. Dahil sabi, sa huling mga araw, dadami ang kasamaan at manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. Pag-ibig sa salita. Malamig, manglalamig. Dahil sa pag nakakita, kagaya natin, pag nakita ko, nabasa ko sa
Sa comment sabi, ano ba itong relihiyon na to? Bago na naman. Sabi ng ibang nag-comment, katarantaduhan niya ni Rui. Gumagawa ng sariling grupo at sariling sikta at pamamaraan. Pinaghalong pinaghalong katuruan ni Uitsi at sa Christian. Hinahalo-halo. Yan ang resulta. Katarantaduhan ni Rui. Sabi ko, ganun ba? Katarantaduhan pala to. Pero sabi ko mga kapatid, wala naman akong inaano dito. Wala naman kong sinasariling pagkakaunawa ba. So ngayon, ating pong titingnan ang ating topic. Dahil para malaman natin kung itong bagong pakikipagtipan, iba to. Malalaman natin kung iba ba ito, sakto ba na? Iba ba ito sa ginawa niya noon sa mga Israelita sa pangunguna ni Moises. Sa paminaw ni mo, Dong Charles, sipat nas Dong Charles? Sa inyong paminaw mga igsoon, sa palagay po ninyo, iba kaya ang pakikipagtipan na ito sa pakikipagtipan ni Aba sa pangunguna ni Moises? Iba kaya ito? Dong Ludwig. Lahi. Kung dili ni lahi, nga naman. Madugay na ni, di mo sila meningog. Kung nalangan ni Kuan ay. Di jud ko mga kapatid, sabi ni ate, kalimot ko nga ate Darwin man Ate Dars. Sabi Ate Dars, hindi nagbabago ang pakikipagtipan. Dahil ang words, hindi ang bagbabago ang salita ng Elohim. Kung mayroon bang itong pagbabago sa pagpapatupad siguro, pwede no? Pero yung pakikipagsundo, yung kasunduan, yun pa rin. Usawa mo pag-explain ka ng lahi ang kasunduan at lahi ang pakikipagsundo. Ano ba bro? Pwede nga inani, maura gihapon ang maura gihapon ang kasunduan, pero binabago yung kapamaraanan sa pakikipagsundo. Kana. So, maugit siguro na. Ako basahon sa Bisaya, Diris 31. Nagingon ang Yahweh Elohim, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan bisan og ako sama sa usa ka bana ngadto kanila. Ako ang Yahweh mo ay nagsulti niini. Inag-abot ni adtong panahona. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan o isulat ko sa ilang kasing-kasing. Awa day na usab. Wagid mo usab. Mao jud di wala nasabti sa atong mga kababayang Kristiyano. Binago daw ang pakikipagtipan. Kaya luma na yung kautusan. Di na kailangan sundin at anuhin pa dahil wala na yun. Binabago na. Pero dito, kung basahin mo, ubusin mong basahin,
ang binago, kung iliteral natin ba, ang pagkasulat ba. Dati, ginawa niya ang pakikipagtipan nakasulat sa bato. Sa tablet nga bato. Ito gisulat sa duha ka papan. Karon, duha gihapon, huna-huna o kasing-kasing. Ang iyang kasuguan, ang lahat ng kautusan ng Elohim, isusulat niya sa kaisipan at sa ating mga puso. Ang tanong, kailan ito magsisimula? Kasi sabi ni Jeremiah dito, inig-abot atong panahon na, pagdating ng panahong iyon, isusulat ko ang aking kautusan sa kanilang kaisipan at sa kanilang mga puso. Ang tanong, kailan kaya ito magsisimula or nagsisimula ang sinasabi ni Jeremiah dito? Kailan ito nagsisimula? Siya may makahatag o Brother Charles. Paborito ginako na si Brother Charles. Kanos amri nagsugod o klase gid ko? Dong Ludwig. Nos amri nagsugod. Pagdawat nimo sa aba. Imuha inyo dira. Ano sa amri nagsugod? Tidars. Aw, kana. Mga igsoon, para sa ako sabi ni Ate Dars, pagdating ng Misaya, ito po'y nagsisimula. Pero mayroon po mga ibang nangangaral ngayon, ito daw ay magaganap doon sa New Kingdom, sa New Jerusalem. Doon daw ito magaganap dahil may nasusulat dito na wala nang magtuturo. Ang tanong ko rin, ibabalik ko rin ang tanong na yan. Kung doon mangyayari, doon pa isusulat, pagdating ng 1,000 years kingdom, doon pa isusulat, para saan? Sa pagkakataong pong iyon, wala na po ang adversary. Dahil nakagapos po at nakakulong sa, naihulog sa bottomless pit. Sinundog rin ako. English. Bottomless pit, inihulog po doon ang adversary. So, sa may purpose, nga isulat pa man. Kung ating titingnan po, ang sabi po, walang makakapasok doon sa Holy City kung hindi tumutupad sa kautusan. Ngayon, paano natin tutuparin ang kautusan? Wala namang nag-implement na bansa ng kagaya ng implementation ng Israel noon. Saan man mo? Pagputuman. Nga wala na may nagbuhat nga nasod nga ang Konstitusyon Torah. Diha mahitabo ang giingon nga ang mukaon ug aslo maoy ngiluhan. Og di lagi sabton mo nang maglibog. Dito mangyayari yung sinasabi, yung sino kakain ng ubas na maasim, siyang mangingiluhan. Murag kiwuwan, di ko anang murag Tagalog, murag Bisaya, nangingilo. Ingon manggod nga inag-abot anang panahon na wala na kunoy muingon nga ang ginikanan ning kaon og aslom nga ubas, pero ang anak gingiluhan. Pero maabot na ng panahon na kadtong ning kaon og aslom mao gyoy ngiluhan. Mga karon o ating titingnan, dahil po hindi Torah ang konstitusyon sa ating paligid, sa ating community na tinatahanan, mayroon pong mga situation dito sa atin na yung anak lang ang mananampalataya, yung magulang lang ang mananampalataya, mayroon din sitwasyon na asawa lang ang mananampalataya. Diba? Totoo po ba yan?
At ito na yung katuparan ng sinasabi na kung sino yung kakain ng maasim na ubas, siyang mangingilo. Dahil dati, sa ayaw at sa gusto nila, buhat yun sila sa balaod. Talagang susundin nila ang Torah na ipatupad ng hari sa Israel. Kung ang hari ng Israel noon ay faithful sa Elohim, kung sino yung hindi susunod, papatawan ng kamatayan. Pero ngayon, iniba po ng Elohim, ito po yung explanation ko, ito yung analysisyon ko. Yung sinasabi niya na dati, sinusulat niya yung kautusan, pakikipagtipan, ang kautusan sinulat niya sa tablet of stone. Katumbas po nun ay ang first implementation na kung saan buong bansa, Torah ang konstitusyon. Ngayon, dahil scattered ang Israel, wala na ang pamamahala na yon na mayroong hari na nagpapatupad ng Torah. Sabi niya, isusulat niya sa kaisipan at sa puso ng tao. Kahit hindi Torah ang konstitusyon sa ating community, kung ano ba ang kabuuan na pagkakaunawa na kung isulat sa iyo isip at isipan, ano ba ang resulta niya? Ano ba ang result, bro? Ito may tawag ko sa'yo kabuuan na parang mingon gani ikaw sa bro kanang laina sa kong gibati, oy sukat ko nakaila tong bayhana mo na may sud sa kong unahuna o sa kong kasing-kasing. Ayay, nahigugma na yun. Sukat na kaila ni Ate Roses, si Bro Kipa. Mo na isod sa una-una kasing-kasing. Kasi tawagan na. Gugma na yun na. Moong yun na. Moong yun na may itsoon. Kung mangyari na ikaw, ako, tayo, ay pakikipagtipan sa Elohim o nakikipagsundo sa Elohim sa modernong pakikipagtipan na hindi sa pamamagitan ng tablet of stone, kundi isinulat na sa iyong isip at puso, kung iyong sumadahin, katulad na sinabi natin kanina, ang resulta po niyan, ikaw ay iibig sa Elohim. Ngayon, kung uibig ka sa Elohim, napatay manudlo ni mo. Napatay mingon mo. May magsasabi pa ba sa'yo na, sabat ngayon, magsabat ka. Napay mag-inana. Kung inapagani mag-inana or inanaon pagani ka, mayroon pang maggaganyan sa'yo, ako magsabi sa'yo, hindi mo pa iniibig ang Elohim. Klaro. Kasi pag-ibig ang pinag-uusapan, bukal sa iyong kalooban na gawin yan. Ha? Sabot, kasi nabot, ano Migson? Mga wala nila masabti, hindi po nila unuwaan ng mga ngaral ngayon, kaya sabi nila, sa 1,000 kingdom pa po ito mangyayari. Dahil kung ngayon yan mangyayari, bakit ikaw, ako daw, nagtuturo pa? Hindi po ako nagtuturo, nagsasalita lang. Kasi pag nagtuturo po ako, force ko kayo na pasusunurin sa aking sinasabi. Dahil pag sinabing nagtuturo, sigurado ka na mapasunod mo yung tao dahil nagtuturo ka. Kaya ng maestro. Maestro sa school? Masusunurin mo talaga. At makapagturo ka eh. Ako, tagapagsalita lang. Mo na sakto. In other words, taga-ignite lang po ng salita na nasa inyong mga puso nga giabugan. Huwag nasa iyong huna-huna. Taga-ignite lang po ako. Kundi ginamit po ako ng Elohim o kung sino man sa atin upang tanggalin ang alikabok na nasa pag-iisip ng bawat isa sa atin at nasa puso. Nang sa ganon, mabasa mo. Ay! Oo nga pala, no? Ito pala ang totoo. Yan. Pag naisip mo, at ikaw, pag palaging nasa isip, hindi ka na nakakaano ba, palagi mong iniisip ang Elohim, palagi mong iniisip ang kautusan, palagi mong ninanais
na dumadalo sa gawain ng Aba, yan, sintomas ng pag-ibig. Sakto bro? Ay, kuig na ginusinti mo anak, kay halos kamong tanan. Ning agi anak, na pinag mag-ibog-ibog. 12 anyos pa mo, nagsugod na mo anak, hindi ko mailad ninyo. Bisa ga inusara pa mo. Gatrabaho mo, gakaos mo tubig, gadungag mo. Pag nangibog mo, magsigig mo kunahon na anak. Mga di ko mailad, parting in anak. Mga, kung moabot, darating man ang time na palagi niyong naiisip ang kautusan at ninanais niyo itong sundin at gawin, sintomas yan na ikaw ay umiibig sa Elohim. At sintomas yan na ikaw ay isa sa mga nasulatan ng Elohim sa kanyang kautusan sa iyong puso at isip. Ginoon? Live din sila, hindi sila nagtubag. Inood ba? Dinizom, ano ni? Live sa FB. So, muna mga igsoon, ito yung katotohanan na sasabihin ko na ito ang nauunawaan ko na hindi hindi nag-umpugan doon sa New Testament. Kasi pag sabihin nyo na wala na yung kautosan, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na Kristiyanong kababayan, mag-red flag eh. Pagdating sa last book of Bible, book of Revelation, last chapter 22, verse 14, blessed are they that do His commandments. Yan. Pag iniisip mo yan, pag sinisipa mo ang kautusan, di ka blessed. Kabaliktaran po. Ano po? Woe to you. Alaot ikaw. Kasi pag pinagpala ka, pag tinusunod mo ang kautusan. Dalawa lang eh. Pinagpala at hindi pinagpala. So, kung ang sumusunod sa kautusan ay pinagpala at ikaw ay hindi sumusunod, dahil ang pagkaunawa mo sa New Covenant ay nasipa ang kautusan, siguradong mapupunta ka doon sa hindi pinagpala. Tunglo para sa iyo. Yan po sana mga pastor kung inyong marinig. At kung makakarating po ito sa inyo. At para din sa mga sumusunod sa kautusan, pero nagsasabi na hindi pa daw ngayon ito magaganap, mag-isip po kayo ng husto. Paano mo ngayon susundin ang Torah? Kung hindi ito ang panahon, i-force implement mo yung member mo. Ibig bang sabihin, pag may member ka na nagtatrabaho sa araw ng Sabat, dahil nasusulat sa Torah na patayin ang sinumang magtrabaho sa araw ng Sabat, patayin mo rin? Huwag masyado makitid ang utok. Unawain po natin sa patas na sitwasyon. Tingnan po natin yung sitwasyon natin. Tingnan po natin ang sitwasyon nila noon kung bakit nila nagawa po iyon. Kaya doon na materialidad na sitwasyon. Tingnan po natin yung realidad sitwasyon. Kaya bisig maingon mo nga, di, nasulat man eh. Letra por letra, tumanon tan eh. Muna na hitabo. Mga wala di ay ang kasuguan o ang kasabutan wala gibag-o. Ang kasuguan nga gipakigsabot nga mo'y tumanon. Kausa sa makausa lang nagbuhat ang Elohim o pakikipagtipan. Ang pakigsabot, kasabutan. Ay, kasabutan pala. Pero yung pakikipagsundo, kasi hindi po ginawa ng ating mga ninuno noon. Hindi ginawa ng mga Israelita noon ng tama. Hindi nila na-apply. Kasi ang nangyari po noon, kasi ang dati pong sitwasyon ng Israel, force implement ang Torah. Ang sitwasyon ngayon, kagaya ngayon, palagay natin, buong Pilipinas, Torah ang konstitusyon. Pero I'm sure, ang lahat ng tao, ipalagay natin, palagay lang natin example lang to. Maging si President Duterte
ang ipapa-implement niya na rules ay Torah. Pero, sigurado po tayo na hindi lahat ng Pilipino ay may pag-ibig na sundin ang implementation ng ating presidente. Hindi lahat talaga. Naaman yun na yung mga supakan. So, ang mangyari, dahil may ngipin yung batas, matatakot ang tao. Ang mangyayari, kahit hindi nila gusto, ang konstitusyon ay gagawin nila. Kumbaga, gagawin na nila hindi dahil iniibig nila ang may akda ng konstitusyon, kundi ginagawa nila dahil natatakot sila sa may akda ng konstitusyon. Wala na nila buhata ang balaod pinasikan sa gugma, kundi gibuhat nila kay balaod. Unsay laing term na, bro? Sa English? Sa ito? Compliance? Compliance lang. Di ka gusto nga, sus, kana ka. Kung wa pala yung stoplight, bulahos manggugug ko. Pero naaman, stop lang yung ko. Mimbuhat ka, ana, compliance. Maunay sipyat sa Israel. Wala masipyat ang iluhim paghimo o pagpakiksabot. Tungod kay ang words nga pakikipagsundo or covenant ay involve po ang two or more person. Hindi po ang iluhim ang nagkakamali. Ito pong isang parte ang nagkakamali, which is ang tao, ang Israel, ang nagkakamali. Hindi naging tapat sa kasunduan. Kaya't binago niya. Hindi niya isusulat sa bato. Ang bato sumasalamin sa forced implementation. Dahil ito ay hindi naging effective. Dahil dumating yung time na hindi na nila iniibig ang iluhim. At ginagawa na lang nila for compliance. Kung i-analisa mo yung Isaiah 58:13, sabi niya doon, kung ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlaw kung balaan, o pasidunggan na ninyo ang adlaw igpapahulay, buti pasabot, kung i-analisa mo ba, bakit nasabi niya ni Elohim? Kung ikakaagalak ninyo ang aking araw ng kapahingaan, at susundin ninyo ang aking kalooban at itigil ninyo yung mga paa sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, ginagawa nila ang Sabat for compliance. Hindi na nila ginagawa, hindi na nila kinagagalak. Ganyan po ang nangyari. Hindi na nila sinunod ang Torah dahil mahal nila ang Elohim. Sinunod nila ang Torah dahil batas. At yun ang mali na application. Huwag mong gawin dahil batas. Gawin mo dahil mahal mo ang nagbigay ng batas. Sakto ba na? Aray kas mag-asawa kay kanigit realidad kayo. Managtiayon. Dili tanang managtiayon naghigugma ay tama ba? Agree mo anak? Dili tanang managtiayon, hindi po lahat ng mag-asawa nagmamahalan. Tama? Mayroong nag-aasawa na kurat-kuratan ba? Pagkabot, tulo ka buwan. Hindi ko naibog ni mo. Naluoy, hindi ko ato ni mo. Stilan. Sus, nahigog mo. Anina, karam na itong ako. Mo nga, dili tanang nagminyo, nagminahalay. Illustration. Ihambing na to sa pag-apply sa balaod. May mga mag-asawa na gumagawa sa kanilang tungkulin or sa kanilang tungkulin bilang asawa or bana asawa dahil sa batas. Pero hindi dahil sa pag-ibig. Na? Pananglitan. Bro. Real talk niya.
Okay ra man na si Ros kay real talk man eh. May asawa, example, may asawa si Bro Peter. Pero hindi na niya mahal dahil gumagawa ng katarantaduhan. Pero dahil may batas, kailangan niyang suplayan ang mga bata dahil may batas. Yun po ang sustento na hindi galing sa pag-ibig, galing sa batas. Pero kung ginagawa yun ni Bro Peter, at dahil hindi nagtarantado yung asawa niya, example, buo pa rin yung relasyon nila, andun yung suporta, andun yung pagmamahal. Ang kalalabasan tuloy, ang suporta, tinutulak sa pagmamahal. Asa may tamis. Tamis kayo dawaton. Ang supply sa imong bana tungod kay gimahal kaniya. Oo. Kung tanggapin mo yung supply, di mo tinanggap yung hindi tanggap yung nag-supply, mapait sa sitwasyon ng nag-supply. Kuan ba? Kanang luoy nga sitwasyon. Murag lain kayo. Nagbuhat ka sa imong katungdanan, dili tungod gihigugman nimo siya. Nagbuhat ka sa katungdanan nimo tungod kay naay balaod, kundi ka magbuhat, patay kang bata ka. Obligasyon. Yan ay hindi gusto ng Elohim. At yan ang nangyayari sa Israel noon. Ginawa nila ang Sabat, ang iba pang mga kautusan, hindi dahil mahal si Elohim. Ginawa nila dahil pag susuway nila, patay sila sa hari na nagpapatupad sa batas. Kana, nakasapot ba na? Mao nga, giusab niya, binago niya ito. Upang darating ang panahon, kung sino ang gagawa nito, ando na yung pag-ibig. Bakit mo ginawa ang kautusan, brother Idoy? May trabaho ka sa araw ng Sabat, bakit mo ginawa? Mahal mo ang Aba, kaya't ginawa natin. Dili, hindi kanang joke ba? Kay, imong una-unaon, pag-isipan po natin, lahat po tayo na nandito at nagsiselebrate ng Sabat. At kahit man hindi nakakapag-celebrate ng Sabat dahil sa masigpit, kanang higpit na sitwasyon, pero nakikita po ni Aba ang ating mga puso. Patuloy kang dumadaing na darating nawa ang panahon na ikaw ay maging malaya na makapagdiriwang sa araw ng Sabat. Yan ang totoong umiibig. Kasi katulad ng mga magnobya na binabawalan ng dalawang side, both parents binabawalan. Walang ibang pangarap yan. Darating nawa ang time na maging malaya ako na ipakita sa mga tao o sa magulang niya na mahal ko siya. Kung karon, kayo po, pruiba po at para po sa akin, ang time ng isusulat ni Aba ang kautusan dito sa ating pag-iisip at sa ating puso ay hindi pa po sa hinaharap. Nagsisimula po ito nung ang Misaya ay naparito. Yung mga nagtuturo na doon pa daw ito gagawin sa 1,000 years kingdom, ang kung pangutana, ito ang tanong ko, para anong purpose? Hindi makakapasok po doon ang hindi matuwid. At alam po natin, kung hindi mo iibigin ang Elohim, hindi mo iibigin ang kautusan, hindi ka maging matuwid. At pag salitang umiibig, yan po ang sintomas na ikaw ay nasulatan sa iyong pag-iisip at sa iyong puso. Yan, wala kang lusot, bro. Kalukuhan yan sa iyo.
Patunay po na ito'y nagsisimula. John chapter 4 verse 21 to 24. John chapter 4 verse 21 to 24. Sinabi naman ni Yahawashai, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Elohim ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Mauna. Apot na lagi. Balik ko na kong basa sa Bisaya. Ingon direo 21. Si Misaya mingon kaniya, babay, tuuhi ako, muabot ang panahon, nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba ni ining Bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon, wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudyo, nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. Ang ating kukunin punto dito, sinabihan niya ang Samaritan woman na dadating ang panahon na hindi na kayo mababalisa kung saan ninyo sasambahin si Ama. Ang iba nagsasabi dito sa bundok na ito, yung Mount Gerizim, doon po itinatayo ang templo ni Jeroboam. Iba po yung Rehoboam, iba po yung Jeroboam. Si Jeroboam po, ito yung pinuno ng 10 tribes na ni-separate kay Rehoboam. Si Rehoboam, ito po yung anak ni Solomon na kung saan naging hari ng Juda. At si Rehoboam, ang kapitan ng sundalo ni Solomon na nag-separate at naging hari ng Israel. At ang capital city ng Israel ay ang Samaria po. Para po, ito po ay dagdag kaalaman na rin dahil ang iba, ang pagkakaalam nila, Samaria daw ay Gentiles. Hindi po. Yan ay kabuuhan ng 10 tribes. Dahil yan po ang capital city ng Northern Kingdom of Israel. At sinabihan ni Misaya, huwag mabalisa, darating yung type na hindi na kayo mababalisa kung kung saan nyo sasambahin ang Elohim. Hindi na sa Jerusalem. Ang tinutukoy sa Jerusalem? Anong tinutumbok doon? Hindi na sa templo. Kasi ang ano ng mga Hudyo, kailangan ang Elohim ay doon sasambahin sa templo. At ang Northern Kingdom of Israel na sa pamumuno ni Jeroboam, 10 tribes of Israel, ang sabi nila, dito sasambahin, sabi ng aming mga ninuno, dito sasambahin ang Elohim sa bundok na to. Yan po. At ipagpatuloy po natin, sabi sa verse 23, apan hapit na moabot ang panahon, o karon ani ana ang matuod nga magsisimba sa amahan, diha sa espiritu o kamatuoran. Hapit na moabot ang panahon. Sabi niya, malapit na darating ang panahon, dumating ang panahon. At andito na ang mga magsasamba. Oh. Hapit na moabot ang panahon, pero andito na yung mga magsasamba. Sino ang tinutukoy ng Misaya? Mga believers sa kanyang paglalahad at pagbibigay ng tamang kahulugan sa Torah na kung saan binaluktot ng mga eskriba at parasiyo. Wala pa ang saktong panahon, pero naana ang magsisimba. Ano saan nagsugod ang matuod nga pagsimba? Kailan nagsisimula? Panahon ng Misaya. At ano ang mga taong yon? Yun po ang sinulatan dito sa pag-iisip at dito sa puso. Dahil hindi na po align sa constitution
ang aral ni Misaya. Kahit po sila ay hinuhuli at binabatikos at inuusig, sila po ay masigasig na nagpatuloy na sundin ang katuruan na itinuro ng Misaya. At yun ang patunay na sila ay nasulatan sa pag-iisip at sa puso. Mo na dong. Kung nga kumiingon ang uban, magsabi yung ibang mga ngaral, doon pa daw. Ang tinutumbok po na doon mangyayari, yung pong lugar. Pero yung mga magsasamba po, andito na. At pinagpatuloy po natin. Kasi ang naging batikos po sa akin, kung totoo yung sinabi mo, Bro Rowe, kasi may nasusulat sa Jeremiah, wala nang sino mang magturo. Bakit daw ako nagtuturo? Hindi po ako nagtuturo. Isang ebidensya, pakita ko sa inyo na hindi ko kayo tinuruan. Alam ninyo kung tama o mali ang tinuturo. Anong tawag niyan? Marunong kayo? Ha? Hindi nga lang kayo nakakapag-express ng inyong nalalaman. At ini-ignite ko ang mga salita na nasa sa inyo. At nung nasabi ko, biglang nagbukas ang isipan ninyo at nagkaroon kayo ng iba't ibang koneksyon ng inyong mga nabasa, nalalaman, mayroon kayong sariling analisisyon. Totoo, hindi? Wala ko nang ilan. Muna, wala ko nagtudlo. Wala ko nanudlo. Wala, Jud. Kay kamao mo. Anong mingong kong kamao mo? Kabantay man mo. Kung sa'yo pang ditudlo, bantay mo? Malalaman ninyo kung mali ang sinasabi. Nakakapamili po kayo ng mga ngaral. Di marunong mga aral. Tapos, paano mo nasasabing na tinuturuan kayo? Na nalaman mo pala, hindi marunong mga aral. Anong tawag sa'yo? Hindi marunong ka? Ang pinapangaralan, yung hindi marunong. Kung marunong yan, at nagsasalita ako dito, at ikaw ay marunong, sabihin natin, kabalo ka ba? Anong tawag niyan? Observe ka lang. Kung tama ba yung sinasabi, pinapalakas ko lang ikaw. Pero hindi kita tinuturuan. At isa pa, wala akong karapatan ni isa sa inyo na sabihan kayo, ito sundin mo bro, ayaw na. Iyahay ta nga nung diay. May bit ko taga Bohol. Diya to eh. Kaya mo na kamaturan. Kung kinsay mo kaon, kung sino yung kakain ng maasim na ubas, siya ang mangingilo. Oh. Matapos akong magsalita dito at i-ignite ang salita na nasa inyong mga puso at hindi ninyo iyan susundin at hindi nyo pagbibigyan ng pansin at kayo'y magpatuloy kakain ng ubas na maasim, kayo ang mangingilo. Kayo ang gumagawa ng sarili, ng hukom sa inyong mga sarili. Maogi na. Ikay gabuot sa imong kaugalingong kamatayon. Wala'y nanudlo eh. Basta manudlo, ebidensya, bakakon o bulaan. Yan. Pag nanuro, nangaral, ebidensya yan. Bulaan yan. Sabihin, pinangaralan ko kayo. Pag nagsabi ng ganyan, itinataas niya sarili niya. Laban sa Misaya. Walang ibang tagapagturo ang ating Misaya. Kung mayroon mang termino na tinuturo o tinuturo namin, termino lang yan. Pero kung i-analisa natin, hindi talaga pagtuturo. Ito ay pag-ignite at pagsasalita nang sa ganon, ma-revive po ang mga salita na nasulat sa mga puso ng bawat isa. Pag may nung ganig, nanudlo ko. Ako'y nanudlo ninyo.
Asa manggod mo kung wala ko? Ebidensya, but-buto na. Way makapugos si bisan kinsa sa usa nato nga mutuman sa balaod. Kini tinuod. Dili sa atong panahon karon, sa ating panahon ngayon, walang makakapagpilit sa iyo. Kahit papilitin ka ng iyong asawa at ikaw ay dumalo sa simba, sa samba, ngunit wala ang pag-ibig sa iyo, pagod lang ang maaabot mo. Pagdating ng araw, i-judge ka, dito ang titingnan. Kasi tinitingnan niya kung yung sinusulat niya, iniibig mo ba? Okay na dong Nathaniel? Tingnan talaga ng Elohim dito, mula dito. Hindi yung attendance mo. Pero isa yan. Hindi rin pwedeng sabihin na, mahal ko si Aba, ngunit wala ka dito. But na. Tanaw na tondo ka anggol. Mingong ka nga, uy, kitugma kayo na ko si Elohim. Di na ko kasimba. Pananday panahon. Magkuyog yun ng duha. Paningkamot o gugma. Buhat. Dili puy kumutuo nga mingong ka nga, gigugma na kong Elohim, pero hilom lang, walang ko nagpakita. Di kumutuo, ang gugma makita gid na. Bantay ka? Di kumutuo. Lain magkumahigugmagod kay dili ipakita. Ay kung but-buti. Ang gugma, buhat ka na. Ang pag-ibig yan po ay nakikita sa gawa. Di ba bro? Lain kayo, may kagihigugma ti kaday. Ikaw lagi yun akong mahalon, pero nakailain, tuunay ka. Simple kayong analysis siya. Gugma ti kaday. Pero, na may lain. Tuo ka. Yung mingon. Dili mo ingo, o mingon nga. Dili magtingog ba? Na may laki nga na, anang naila. Kabantay ba na? Mayroon pong mga sitwasyon na ganito, yung tagupog ba? Yung nga, bitaw kay kulo. O nangka man siguro. Dili na siya kasulti. Hindi siya makapagsabi sa kanyang pakiramdam ba? Hindi niya masabi. Pero, ikaw babae, mahahalata mo sa gawa niya. Magdana na dito mga pagkaon. Antos imong ginikanan. Magsigigatag-hatag. Wala. Sintomas ka na. Kana nga buhat sa gugma. Hindi man niya masabi, ngunit nakikita sa gawa. Ang gawa ang nagsasabi. Mas mabuti yung hindi man ka nagsasalita, ngunit ang gawa mo siyang nagsasalita. Pero kung sabihin mo, salita lang ang sayong ipinakita, ngunit wala sa gawa, but yan. Ni aka kay ay gugma ka. Naapoy mga panahon nga kabantay ka na sitwasyon, real talk yun ba? Naiuban nga babae or persona, tao. Pagtanaw ni mo, wala ka na attract, wala kay kakagusto. Pero sa sige mo kuyog bugdog adlaw, ning gwapa man ni siya maayo. Mao ning gwapa maayo kay. Kuhaan ang kag tubig. May kay ni mong tagad na. I-concern na yun. Mingaw mo na yun nga. Basta kayo mong likod o. Ano eh, kamaturan mo na hindi man ibinuang. Ano ba? Realidad na. Wala ka nakagusto. Primero, wala ka nakagusto. Wala sa imong una-una. Pero sa diyang nakakita kang mga buhat, ang imong kasing-kasing na ignite, doon na di ay kay pagbati nga wala ni mo makita. Sa dihang ning lihok siya, ning buhat siya, ang imong pagbati na hagit. Kaingon ka, naunsa ba hinuon nga
Dugay na kong tanaw, gwapa naman ni siya kayo. Tinuod na. Mao gani tinuod kay ano, obserbahan na ko na. Na yung mga tao nga sa una nimong tanaw dili gwapa. Naapoy pigmiro nimong tanaw gwapa kayo. Pagkaugma murag biko. Karelate mo mga igsoon? Naitaw nga gwapa, biro mo tanaw, gwapa kayo. Murag kaugma, murag biko yun. Sawa pa diha, perting lami ikaon. Pag naanas mga tubangan, duha ka hungit. Lain ba ni? Realidad ba? Una, ang paghigugma, dunay paghigugma nimo sa buluhaton, permiro nimong are, wala lang nimo. May merong ari, wala lang. Observe lang, wala lang. Ato-ato lang, kay gidang papa, gidang mama, gidas bana, gidas igsoon. Pero silang naglingkod ka, pag sunod mong balik, what? Ito nga, makayo man day dire. Nakaaninag ka sa ikatulong mong balik, ikaw pati mong balik, doon mo pa na aanalisa. Maganda pala rito ah. Nung hindi ka na nakadalo, dahil may ginagawa ka na, mayroon ka na nakabibising mga gawain, naisip mo na, mura man ko gimingaw sa buluhaton dito. Sintomas ka na sa gugma. Na mga inaana ang sitwasyon. Napoy inaana uban. Tanaw na to tarang anggol. Ang grabing aptik ka pa. Ato sa buluhaton, bisag kung sa meta po. Bro, bisag kung sa meta po. Taliksikan bitaw. Ako kana bro, kay taliksik. Sagon sa meta po, pero pag taliksik, wakan to. Sus! Kadaghan sa una mag-igsuon ako nga kauban at nakauban na to dire. Bisa kung sa may tabo bro, di ka na mo biyaan. Inon bitaw. Hangtod alas 6, tungluhon ng House of Worship masunog. Apa mauli ko ro. May igsuon na kahinumdum bitaw ko nga nang kahinumdum ko sa sitwasyon sa Bisaya ba. Pero worse kay itong sa Bisaya. Kanong ato ba murag nanay kaparalel ba? Sawa pa, bro, kamatuoran kita bro, tura kita bro. Tanaw na kusnaong, ambot lang. Tanawon tani ron. Kita bita, kitas madayan. Pagka-declare stong lo hakunlos. May kamatuoran. Doon na po'y uban nga. Asyo kayo, dagan-dagan kita hindi kay buluhaton, abot rin, askil kayo, brad, mahilig na anak, brad. Pagkahuman, asa na? Hagbay. Ngilngig pa kay ipanulti sa tuwa, pero pag diri sa una, may pailakila, brad, ikaw gigipilis Ginoo, gamiton para makamatami. Asa na? Karon mga traffic ilarag mga ipangsulti. Di ka makatago. Mga daghang kayong anggulo mo nga ako may suon. Observer jud ko nga tao. Masulti gyud ko ninyo. Observe ako. Kaila ko o mga kanang hanggawon ba? Kaila jud ko. Og sa istorya pa may sos komedya ba? Naam ko'y abyan monghong. Kada ay kumpiyansa na. Oh. Dili na siya ingong kanang naitihog-tihog megsunhan ay kanang siya na revelasyon. Naagitay kanang sigat sana instinct. Natay na. Pareha nang tanaw ka ba? Di ko ni pakusog katagan motor. Kung road lahos ko da malamba jud kay naitubo. Ba? Ay jog lahos. Ay di ko mo ubay niya kay mapig masangit niya ko. Pero danghagon ka, wala lang. Das baga patay. Mo na mga igsoon. Naa sa ato. Mudaghan kayo pamaaki ang pagkapukaw sa atong gugma sa Elohim. Nga pag-ila na to sa bagong pakiksabot. Ang bagong pakiksabot, dili bagong kasuguan, wala gilsi pa kasuguan, dili po ni siya mahitabo sa umaabot, kundili nahitabo ni sukad ang Misaya mianhi aron ihatag ang grasya atong kaluwasan. Nahitabo. I-analisa lang yung tarungot. Kaproblema po sa mga tao. Di manggod mo to ang Pablo. Kay, lang. Di mo to ang Pablo kaya
Murag, ngilngig paguro na silang Pablo. Atong basahon ang Hebrohanon bro, Kapitulo 8, versikulo 1, hantod sa 2. Si. Hebrew chapter 8 verse 1 to 12. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglingkod doon sa tunay na dakong banal, sa tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay mayroon ding ihahandog. Sa lupa ay hindi na siya maaaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tulda, mahigpit na ipinapagbilin sa kanya ng Elohim ang ganito. Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Okay. Sa nababasa po ni Bro Alban, nabasa po natin sa Hebrews, ang ibig iparating ni na Pablo at sa mga apostol na mayroon pong pare na ang tinutukoy ay ang Misaya. Dahil hindi niya po pwedeng gawin dito ang kanyang pagkapare. Dahil mayroon na pong mga pare na mga Levita. At naibigay po sa kanila ang karapatan sa pagsasagawa ng seremonyas para sa Israel. Ngunit, ang nangyari po, hindi naging tapat ang mga Levita sa kanilang pakikipagsundo sa Elohim na sila ang magsasagawa at maglilingkod sa tuldang tipanan ng Elohim. Sila ang pumalpak, hindi ang Elohim. Ipinadala ang Misaya dahil po pumalpak ang Levita na nakikipagtipan sa Elohim. Kaya't naipadala ang Misaya bilang Pangulong Pare, bilang Kohen Hagadol. Upang isagawa niya. At ang sabi ni Pablo, ang mga bagay na nandito sa lupa, ang templo or ang tolda na pinagsisilbihan ng mga Levita, ay anino lamang sa mga totoong bagay na anino lamang sa, origin na mga bagay na pinag-anuhan na doon sa kaharian ng Elohim. Ayon sa naipakita ni Aba kay Moses, nasusulat po doon sa Exodo, na sabi niya, Moises, gawin mo ang lahat ng mga ito ayon sa naipakita ko sa iyo. Hindi po sinabi ni Elohim, gawin mo Moses ang lahat ng ito ayon sa sinasabi ko sa iyo. Magkaiba po yan. Sabi niya, gawin mo lahat ang mga in-instruction niya ayon sa naipakita, sa huwarang naipakita ko sa iyo. Ibig sabihin, mayroong original kopya ang mga bagay na isinasagawa ng mga Levita noon sa pamumuno ni Moises. Tama po ba? Ganun na ganun po ba ang pakaunawa ni Pablo? At dahil itong, sabihin na natin Xerox, kasi origin yung nasa kaharian, itong Xerox nasisira dahil ang tagapamahala ay hindi naging tapat, which is yung mga Levites. Dahil nasisira po ito, o sinisira, sinisira ng mga Levita dahil sila hindi tapat, nasira yung kanilang tungkulin at ang kanilang pinanunumpaan. Ipinadala ang Misaya dahil nasira na yun eh. Pinadala ang Misaya upang isagawa. Ipinadala ang yung inaninuhan. So kung nandito na yung yung Xerox, andyan. Andito yung original. Alin ang kukunin mo? Xerox o original? Original yun. Original. Sa original. Andito na yung Misaya na siyang anino ng mga bagay na sinasagawa ng mga Levita. At ang gumagawa
ng mga bagay na yon ay nagpalpak. Hindi po sila nagtagumpay dahil hindi po sila naging tapat. Dahil ang huling matinong pare, sino? Bro, Moy. Sino ang pinakahuling matinong pare sa kasaysayan ng Israel? Huli, pare, Levites. Si Bisaya is a Judah, tribe of Judah. Si Karaya po, the Kohin. Tatay ni Juan. Yan ang huling pare na matino. At doon pinatay sa templo. Kasunod po niyan, ang mga pare po ay corrupt. Yan po. Dahil hindi po nagbabypass ang Misaya. Kaya siya na pinaparito upang maging high priest, maging handog, at maging pare. Maging propeta. Lahat po, pinakita niya. Kaya siya po ay karapat-dapat na maging hukom sa huling araw. Dahil sabihin mo, ang masasabi mo lang yan, Elohim, dahil hindi ka naging tao. Sabihin ng Misaya, tagapaghukom, tao rin ako. Sabihin mo, ikaw ay naging propeta, tapos hindi ka tapat sa iyong tungkulin. Hindi kasi basta-basta ang tungkulin ng bilang propeta. Sabihin din ng Misaya, propeta din ako. Sabihin mo, ano kasi Misaya, mahirap kasi yung sitwasyon namin. Naghirap din ako. Ang mahirap kasi Misaya dahil andun si Satanas sa pag-iisip ko, inaano po ako, tinutokso po ako. Sabihin din ng Misaya, tinukso po ako sa lahat ng paraan. Hindi po ako nagkasala. Huwag kayo lusot. Mga ano ba? Ang pinakaangayan, karapat-dapat na hukom sa pagdating ng araw, ang Misaya. Di ka makapangulipas. Di ka makapangulipas. Mayong kagawa, magubikhibaos ka maturan. Gitudloan mo. Naingon siya, tuuhi ko. Naingon na pudaan ang Misaya. Ing na sila. Ipadala ko nga akong sulugoon. Sama ka ni mo, Moises. O kinahanglan ang tanan niyang isulti, tumano ninyo. Nanas Deuteronomio. Karon, kay dili man day ko na to ang Misaya. Bro, giangkon mas mga leader. Ako na. Tuman na tanan akong gisulti kay ako tong gipropesiyang Moises. Iaw mo na. Ako to, gipropesiyang Moises. Nga mubuhat sa plano sa Elohim. Ngika ni mo. Patayin bro. Verse 6, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Hawashai ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Okay. Mas dakila. Dahil siya ay tagapamagitan sa tipan, sana pakikipagtipan, na mas mabuti. Sapagkat ang tipang ito ay nagbabatay sa mas mainam na pangako. Kung saan ito nga pakikipagtipan? Ito po yung isa sa mga ebidensya na ang pakikipagtipan na nasasabi po sa Book of Jeremiah ay nagaganda po sa panahon ng Misaya at siya ang tagapamagitan nito. Ang pakikipagtipang iyon ay isusulat ni Elohim sa ating pag-iisip at sa puso ang kanyang mga salita. Tuloy bro. Verse 6, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Elohim ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't Sige, tuloy. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Yahweh, naggagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Judah. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang inilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Okay. Balik ta dire bro. Ato balik ta dire ha.
Verse 7. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Ngunit, nakita ng Elohim ang pagkukulang ng bayan, ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, sus, karira manggoy putlon, kaning giingon, kini ramanggon o, kani manggoy kuhaon dyan sa itong mga kaiksuon ng mga Kristiyano. Dinhirig sila mo kuha. Ingon din. Ang mga di gustos kasuguan ba? Ito talaga yung babasahin nila. Bro, ito ang nasusulat. Hebrew chapter 8 verse 7. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Period. Bro, biyara. Mga wala na ang kasubuan. Uy dong, tiwasa dong. Kaysa pagkatinood, ang origin scripture, why verses? Wala pong verses ang origin scripture. Isa di bro, putol yan kasi yan ang verse. Nilagay ang verse para may ibang pakakaintindi. Ano ba? Sabihin ko sa iyo ang alam kong nabasa ko. Ang Biblia noon, scripture, wala pong verse. Ang purpose po ng verse for memory. Para sa memory sheet. Pero ginawa ng mga debatidor na hungog, haputlon kay kanira. Hungog jud. Kung basahin mo, kung bakit ginawa yung pangalawa, dahil nagkulang ang bayan. Hindi po yung ginawa ni Elohim ang mali. Pinalabas niyo tuloy na mali ang Elohim. Kaya kayo napasok ng mga atheists. Kasi, sabi nyo, kulang at hindi mabisa ang unang pakikipagtipan, kaya gumawa ng bagong pakikipagtipan. Hindi po ang kautusan ang naging kulang. Ang gumagawa, ang bayan. At ang Israel, ang Libita, na siyang sagawa ng mga seremonyas. Uy nga naman mo. Kung idugtong nyo't basahin, sabi pa ni Pablo, kaya't sinabi sa kasulatan, sinabi ni Aba Yahawa. Basahin mo bro. Darating ang mga araw, sabi ng Yahawa, naggagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang nilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Elohim at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Kita mo? Explain yung Pablo. Pero kaning mga nagtuo sila nga makapablo, hindi kasi ninyo iniisip. Ito para minsan ito sa mga Kristiyano. Hindi ninyo iniisip, sabi nyo, itong susulat ni Pablo. Hindi nyo inuubos yung sinusulat ni Pablo. Sigurado kayo at si Pablo ay magkaisa ang inyong pananampalataya? Hindi. Dahil sabi ni Pablo, nililinaw ni Pablo dito ang pakikipagtipan na sinasabi niya. Kung bakit niya sinasabing mahina at kulang. Dahil po sa bayan na hindi tapat. Ngayon, isusulat na sa puso at sa isip, aalisin niya ang ating pagkakasala. Ay siyempre, kung iibigin mo yung asawa mo, iniibig mo talaga ng husto yung asawa mo, magunaon na di kag mga bit. Be, kinsay nahigugma sa asawa niya, naghunaw ng pangabit. Kaya akong duklong
Kinsay nahigugmas bana, pero naghuna-una nga mga bit. Wa ka nalipong nga nang gugma. Sayon ra kay sabton ang gisulti ni Pablo. Tanawa imong kaugalingon kung giunsa nimo paghigugma. Tanawa ang imong makatarungan ng gugma diha sa imong bana. Inana pod ang makatarungan nimong paghigugma unta nga gipangayo sa iluhim. Yan ang hinihingi ni Elohim, yung makatarungan mong pag-ibig. Paano mo inibig ang asawa mo? Paano mo inibig yung nobya mo? Ganun din ang gusto ng ama. Kung tunay na inibig mo siya, hindi ka na talaga gawa ng kagagalit niya. Mahal mo yung mga asawa, pero imong palaguton, sakto ka na imong gugma? Kay bawjud ka, ang kalagutan o ayaw sa imong asawa, yung ikagagalit niya ng gusto, kung nakakailaing uyab, wa man po siguro asawa nga higugma niya, malipay kung naikabit yung bana. Na ba? Hirumintadong ka. Way asawa na malipay nga ang bana mga bit. Kay, may nga bana, inani mo gugubas na mahigugma day, pakit-unti ka nga mga bit ko. Kay ganahan ko daghan mo. Una. Lisod na inyong kay sabton ng Biblia. Mahirap na nangyari, mahirap na unawain ng Biblia. Dahil po sa ginagawang mga estilo ng pagpapaunawa ng mga mangangaral. Cut ng verse dito, cut doon. Tapos, yung gusto niya, ang kanyang ipaparating sa tao. Di na mayong imong. Mo nagingon nga, salig ka kay may kang mamakba. So, ating guide question number 2, nasayop ba ang aba sa pagbuhat sa kasabutan? Sayop ba? Kay kahimo magbagong kasabutan? Wa jud nasayop no? Kamuray nasayop mga Kristiyano. Nasayop mog sabot. Nasayop mog sabot sa kasulatan. Kay kung ipalusot jud ninyo nga wala na kinahanglan ang unang kasabutan, kung atong sumada inyong ipalusot nga ang Elohim na sayo. Di ba? Wa ka mo nalipong nga ang Elohim may nasayo. Wa mo nagunahon na ninyong hindi nyo iniisip na yung pag-unawa. Di nyo minsan tiningnan. Baka itong understanding ko ang nagkamali. Kasi pag ipipilit ninyo na mali, wala na yung kautusan dahil yun ay may kulang, at hindi nyo iniisip na ang Israel ang nagkulang, kaya gumawa ang Elohim ng bagong pakikipagtipan, ang Elohim yata ang nagkukulang para sa inyo. Dati pa po, sinabi ng Elohim, nasa mga puso nyo na at nasa bibig. Deuteronomy chapter 30, verse 11. Deuteronomy chapter 30 verse 11. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong, sino ang akyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at maisagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautosan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Dili lisod. Ako ba siya yun, be? Kaya mo giniingon, di mo lang gudran, lisod kayong balaod. Uy! Kini, matudaan yun ninyo ron nga, para ninyo ang Elohim na sayo. Niingon yung Elohim, dili lisod. Ingon, Dres 11.
Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Saon ta man ni? Mga Kristiyano, hindi daw mahirap, sabi ng Elohim, ang kautusan na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Wala kini dito sa langit. Busa dili ka mo makaingon, kinsa may muadto sa langit aron pagkuha nini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman ini. Wala usab kini dito sa tabok sa lawon. Nga muingon kamo, kinsa may mo tabok aron pagkuha nini aron makadungog kita ug makatuman ini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong bakba ug kasing-kasing. Wa gid siya maingon. Naara dihang kasabutan naa sa arka. Duol ra kaayo na sa iyong taliwala. Hindi po ba naiisip ninyo na sa puntong ito nung ito'y sinasabi ni Moises at iniutos ng Elohim na sabihin ito ni Moises sa mga tao? Hindi ba niyo naisip na ang kautusan na sinasabi ay nasa kalagitnaan nila? Nasa tabernakulo? Di ba? Ang kautusan, ang tablet of stone, nasa loob ng arka. Pero hindi naman sinasabi, ang kautusan nasa ano lang, malapit lang sa inyo. Nasa tabernakulo. Hindi naman sinasabing ganun. Nasa bibig nyo lang. At nasa puso. Napakalapit. Nawagid na usab. Ang nangyari, hindi naunawaan ng mga Israelita kung paano ito susundin. I mean, hindi po naunawaan sa the following generation na sumusunod po. Baka ma-misinterpret na naman. Bro Rui, ikaw pa yata nakakaunawa kasi Israel noon. Klaruhon to ni. Ang ibig ko pong sabihin, nung pagulong po sa panahon, hindi po naunawaan ng mga following generation ang kautusan. Na ang nais ng Elohim, ang pinupunto niya dito sa Deuteronomy 30 verse 11, sundin mo ito sa pamagitan dito. Okay? Wala gid masayop ang Elohim. Ay igsoon sa ang gibuhat nga kasuguan. Mga Kristiyano, mga kababayang Kristiyano, kung hindi po kayo babalik sa kautusan, dito kayo sa gitna ng Biblia, mawawala. Ikot-ikot kayo dyan. Hindi kayo darating sa dulo. Ikot-ikot kayo. Kung sa Bisaya pa, gimino mo. Gimino. Ba mo gimino? Gilamat. Gilamat nos pong sa inyong hunahuna. Kung di mo mubalik sa kasuguan. Kung di mo mubalik sa Genesis, mga kababayan, mga Kristiyano, di kayo babalik doon. Mawawala kayo. Andyan lang kayo sa gitna. Paikot-ikot. Pero kung babalik kayo doon, mag-connecta yan. Genesis, 5 books of Mose, 5 books Torah, connecta po yan sa Revelation. Ang pinagdidiinan po sa simulain ay sundin ang utos. Pagdating mo sa pinakadulo, blessed are they that do His commandments. Yan ang isipin ninyo. Hindi po sinabi, blessed are they that do His commandments sa pastor ninyo na magtambong o Wednesday service, overnight prayer, o midweek service, ano pa yan? Hindi po yan ang kalooban ng Ama. Hindi po yan ang commandments. Ang commandments po, yung Torah. Muna, hindi nababago ang covenant. Ang pakikipagtipan lang ang binago, pero yung tipan, hindi po binago. Ana, di ana. Hindi po binabago ang tipan. Tipan ba? Kasunduan. Ngunit, ang kapamaraanan ng pakikipagtipan ay ang binabago. Dahil hindi naging tapat ang mga Israelita noon. At yan na po mga kapatid. Salamat po sa ating lahat. Nawa po ay makakabigay po ito ng karagdagang aral at
mabukas po ang mga isipan ng ating mga kababayan. Salamat po sa ating lahat. Maraming salamat. Happy Sabat. Shalom Aleichem.